my beloved Boss Mike Cervera. Ang totoong tulong, ganito, hindi ini-AI. Bakit? Ganito mga kababayan, no? Pala kay Pangulong Bongbong Marcos, kahit anong grades mo, walang discrimination. Wala. Basta estudyante ka, no? Yes po, basta estudyante ka at nagsisikap kang mag-aral kahit napakahirap ng buhay. Kung ngayon, nandito ang ating Pangulong Bongbong Marcos para magbigay ng presidential scholarship. So, ano pakaramdam niyo nakita niyo yung Pangulo? So yun, napakasaya po na makita yung Pangulo dahil first time ko lang din po siyang makita ngayon ng personal. So yun po, nagpapasalamat po ako sa Pangulo at saka sa administration niya sa initiative po para sa scholarship na to dahil malaking bagay po ito para sa aming mga estudyante na Grabe si Pangulo, no? Kahit bumabagyo, mga kababayan, hindi pinapabayaan yung kanyang mga tungkulin at trabaho. May mga bonus pa, no? At kita niyo ang Pangulo, binibisita yung mga ating mga kababayan. Oh, lalong-lalo na yung mga nasa Bulacan. Tapos, eto pa ngayon, hindi pa rin tumitigil. Dinidiretso pa yung pagtulong sa mga ating mga estudyante. Oh, yung mga deserve, mga kababayan. Hindi yung mga katulad natin noon. Di ba, Nick Candido? Ano? Tayo nung araw di ba? Oh, ano tayo? School bukol. Pero mga kababayan ko, yung mga matatalino nating mga kababayan na kinakapos sa pangangailangan sa pag-aaral, aba, bet de Jesus Solidad kunanan nandito naka-rescue ang Pangulo di ba? Pasok. Mark Ocana. malapit na magtapos. So, ano course niyo ngayon? Graduating ka na ba ng ano? Incoming fourth year college po ako. Yun, And ang galingan mo nene kung wala lang magpapaaral sa'yo, kung hindi lang sinagot ni Pangulo, ako na. Dito, marami pang kwarto sa bahay namin. course ko po ay Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. At nag-aaral po ako sa Rizal Technological University. So, lahat na nasa Mandaluyong, dito nagkita-kita. Ganda ni ate, Yes po. Graduating ka na. So, mag-board exam ka na. Graduating po ako next school year. Next school year. So, makakatanggap ka pa ulit. No na po. Alam ko ngayon lang po Isang Ngayon. Yes. Kasi sabi ng kanina na interview ko, annually siya. Kumbaga, magkakaroon ulit. So, anong qualification na nakapunta ka ngayon dito? Ang hiningi lang naman po sa amin ay basta incoming graduate student ka ng school year 2026 and 2027, qualified ka po. Grabe, no? Walang pinipili ang Pangulo. Walang pinipili ang Pangulo, Maring Glenn, Walang pinipili, Grabe, no? Delia Solar, Aurora Sarmiento, Heidi Pantino, nako, Nix Mendoza. Ang Pangulo, walang pinipili, hindi katulad kay Sara. Si Sara, mga kababayan, piling-pili niya yung sarili niya. Grabe mga kababayan, nabuking na ho si Sara pero si Pangulo, mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho, pagtulong sa mga kababayan, sa mga nangangailangan, grabe. Di ba? Sabi ni Limor, Ariber, totoo ka dyan, Boss Mike, ako din, iskol bukol. Alam nyo, nung araw, ang presidente si Apo Lakay, ang mga bata nun, mga disiplinado, nung nawala na ho si Apo Lakay, aminin nyo, di ba nung panahon ni Apo Lakay, disiplinado tayo? Ang mga magulang natin mismo ang nagsasabi, umopo, mangopo, maging magalang, gano'n, ano. Pero nung nawala si Apo Lakay at pumalit si Cory, naging bastos na yung mga bata, no? Hindi nyo ba napansin, Then, Pistin, Josepa Oliva Lopez. Ganun yun nung bata tayo. Ay, ewan ko, mga kababayan, nung mga bata kami, talagang, sobra yung galang namin, Sabi ko nga sa inyo,
sa lahat ng pagkakataon saan mo man makita yung mga matatanda, kailangan magmano ka kahit hindi mo kakilala. Oo. At kailangan batiin mo lahat ng makakasalubong mo sa kalsada. Di ba? Babatiin mo yun. Naimbag nga bigat. Apo. Di ba? Masanto siya kabusan. At si kayo. Di ba? Di ba? Ewan ko yung mga Bisaya. Hindi ko naman nila lahat, kasi yung tatay ko Bisaya eh. Mahigpit yung tatay ko. Di ba, no? Gaganon-ganon tayo mga kababayan, no? Naimbag na Rabia po. Naimbag na Aldawa po. Ganon tayo, yumuyuko pa nga tayo, di ba? Yumuyuko tayo sa kanila eh. Para tayong mga Hapon. Di ba yung mga Hapon nung araw, di ba? Yung mga Hapon. Di ba? Di ba? Totoo ka dyan, Benji Bernardo. Di ba, mga kababayan? Tapos, mga kababayan, nung napalitan na si Apo Lakay, wala na, nag-umpisa na yung mga bata, mga kababayan. Nabuo na mga kababayan yung mga kung ano-anong mga mga gang, yung mga bata ngayon, kita nyo, minana nila. Wala na, makita ka sa kalsada, walang pakialam. Darating yung tatay nanay galing sa trabaho. Deadma mga kababayan, tuloy pa rin ang laro sa cellphone niya. Nung araw, kahit anong ginagawa mo, kapag dumating ang magulang, nanay, tatay, kailangan magmano. Di ba? Kung hindi ka magmamano, makakarinig ka ng sermon. Sabi, wala kayong nakita? Yung tatay ko na, wala kayong nakita? Gagalit yun. Mga kababayan, gagalit yun. Dumating na tlat-lat? Hindi pa rin kayo nakilos? Grabe, no? Mga kababayan, Ganun yun. Kaya, ora mismo, mga kababayan, pagka tumunog ang pinto at nakita mo yung tatay mo, ay nako, kailangan magmano ka. Ganun yun. Ngayon, mga kababayan, pagbukas mo ng pinto, putang ina, nasa kwarto ka na, yung mga anak mo, hindi pa nila alam na nakarating ka na eh. Di ba? Nasa, ka na, nasa kwarto ka na, hindi pa nila alam na nandoon ka na at nakauwi ka na. Di ba? Hindi man lang tatanungin kung nakauwi na ba yung tatay nila. Walang pakialam, mga kababayan! Mga hayop na mga bata na yan ngayon, Yan ang mga naging disadvantage nung nawala si Apo Lakay. Yung kagandahang ugali nawala. Tapos, ang matindi nito, minana lahat ng Bisaya. Hindi ko naman nilalat, marami tayong Bisaya. Kasi yung mga pinsang ko ganyan yung mga Bisaya, bastos sa magulang. Hindi ko nila lahat kasi marami tayong Bisaya dito. Bisaya ako Ay, yung mga pinsang ko lang, ang babastos sa magulang buti na lang yung iba, hindi. Kami, hindi. Mga kababayan, hindi sila marunong gumalang, mga kababayan ko. Hindi nga marunong umopot, mangopo Di ba? Tinuod? Tinuod, gid! Di ba? Annabelle, di ba? Alam mo yan. Tignan mo yung mga DDS. Di ba? Tignan mo na lang si Digong na bangag. Tignan mo si Baste na bangag. Tignan mo si Pulong na bangag. Yan. Wag na tayong lumayo. Pamilyang Duterteng bangag. Sabi rito ni Limor, sabi ni Limor, mga kababayan. Ano sabi ni Limor? Nawala. Sabi ni Limor, Boss, 8 p.m. Pag hindi ako nakarating ng bahay, sigurado, gulpe ako sa tatay ko.
Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, buti nga ikaw alas 8 eh. Kami alas 6 ng alas 6 ng hapon, gabi. Alas 6 ng gabi mga kababayan. Wala mga kababayan. Yari ka na. Matagal kang mag-aantay sa labas ng bahay nyo. Sa labas ng bahay, mga kababayan ko, Teresita Tan, nag-aantay kami sa labas ng bahay ba? Kung kailan ka pagbubuksan, naririnig mo doon sa loob, nag-aaway na yung nanay at tatay mo. Papasukin mo na, kawawa naman yung bata. Hayaan mo siya! Di ba naririnig nyo yan? Naririnig nyo? Di ba tayo ng bata, no? Nasa labas lang tayo, ayaw tayo papasukin, no? Kailangan eh. Oo, bago mag-alas 6 ng gabi. Nasa loob ka na ng bahay. Naririnig mo na, ganyan, no? Papasukin mo na yung anak mo, kawawa naman, nilalamok na dun. Hayaan mo siya! Para magtanda yan! Kawawa naman eh. Yan ang problema sa'yo. Kinukonsinti mo yung anak mo na yan. Pero magigilty ka rin, Magigilty ka lang kasi kawawan. Yung bang makukonsensya ka, yan, nag-aaway tuloy yung nanay at tatay ko dahil sa akin. Di ba, no? Isa pang aking kulasisi, si Ay Morena. Tama? Ganun tayo, nakukonsensya tayo. Nag-aaway yung nanay at tatay ko. Tayong mga bata noon, yan ang ating kahinaan, aminin nyo, tayong mga bata noon, ang kahinaan natin, pag nakikita natin yung mga magulang natin na nag-aaway, apektado tayo. Ayaw na ayaw natin yun, mga kababayan, na makikita natin na nag-aaway sila. Ayaw natin. Apektado tayo nun. Ewan ko ba? Pero kapag ka naman nahuli natin na nagbebengbangan, ay tanong ko sa inyo. Mga matatanda na tayo rito eh. Matatanda na tayo. Tanong ko sa inyo. Sino nakahuli sa inyo na nagbebengbangan yung nanay at tatay nyo? May pagkakataon ba na nahuli nyo? Di ba? Ay, nako. Tingnan nyo, di ba? Maraming mga nakahuli niyan. Pustahan tayo, mga kababayan. Ako, kunyari, tulog pa rin ako. Di ba, no? Ang dami niyan, mga kababayan. Maniwala ako sa inyo kung hindi nyo na-experience. Ibang klase. Diyos ko, naalala ko tuloy. Ay. Totoo. Nakakumot naman. Pero naririnig mo. Di ba? Laki ako sa lola. Sabing gano'n, sumali ako kasi akala ko kabayo. Kayo. Di ba? Paano pagkabukas yung mga yung mga nanay at tatay, ngayon, nung bata kayo, nung nanay at tatay naman kayo, tama naman si Ay Morena, Lisa Yunis. Pag nahuli kayo ng mga bata, biglang pumasok sa kwarto, o kaya biglang nagising sa tabi nyo, biglang, ano sasabihin niya? Nanay, sabi, Nay, anong ginagawa nyo? Ay, anak, naglalaro kami ng kabayu-kabayuhan. Diyos ko, mga kababayan. Ewan ko kung saan na tayo pumupunta. Oy, Bambina, mag-like ka muna. Sayang, Sayang yung kasiyahan na late sila. Eto na mga kababayan, good news sa mga kabataan, eto ang totoo, mga kababayan, na
na mayroong paglilingkod at ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Oo. Regardless kung ano man yung grade mo, basta graduating ka. Sobra. Live! Ang replay ini MJ Fortaleza. Walang yan mga kababayan, ano? Sabi pala ating Pangulo, di ba pag scholarship, alam mo di ba na mataas yung grades, Yes po. dapat may ganito. Ina-attain po talaga na grade. Oo. So pero ito pala kay Pangulong Bongbong Marcos, kahit anong grades mo, walang Yes po. discrimination. Wala Ay, po. grabe. Basta estudyante ka, no? Walang pinipili si Pangulong Bongbong. Di ba, Monet, Cereza Force? Oo, shoutout po sa lahat ng ating Cereza Force family. Siya pangunguna ni Marites Musni. At syempre sa BMB family. Oo, at sa aking M. Vera Forever. Oo, sa inyo pong lahat, mga kababayan. Shoutout, Carmelita. Tuloy. Yes po, basta estudyante ka at nagsisikap kang mag-aral kahit napakahirap ng buhay. Yun. So- Kita nyo? Di ba? Kay Rabel, Emelda Espinosa, grabe talaga si Manong Bongbong, lahat ginagawa. Priscilla Ramasamy, yan ba yung walang ginagawa? Yan daw yung hindi nagtatrabaho. Yan daw tao ang walang proyekto, sabi nila, George Gulyaw, ano? Mga kababayan ko, tapos si Sara ang marami daw at kinakarangal daw. Si Sara Duterte ang maraming ginagawa at kinakarangal daw. Bing Banyes, nako, ewan ko lang. Francisco Sicuban, tuloy. Ano ngayong feeling mo dahil isa ka sa nabigyan ng Pangulo? Yan, Sobrang nagpapasalamat po ako na isa po ako sa mga scholar na ito dahil ayun po, makakatulong po talaga siya lalo na sa akin ngayon dahil may thesis po kami and napakalaki ng gastos sa thesis kaya very very thankful po ako sa Pangulo at sa kung sino man po yung bumubuo ng scholarship na ito. Grabe, no? Yan. Pangalan niyo ma'am, tsaka course niyo po ulit. I am Michelle Cervantes taking Kapilyedo ko pa. Basta talaga kapilyedo ko, matatalino yan. Bachelor of Secondary Education major in Filipino in Rizal Technological University. Yan mga kababayan, nakita nyo naman George Gilyaw, oo. Kita nyo? Yung housing project daw, yung housing project nga ng admin sa Davao, inaangkin pa ng walang yang si Bangag na Sara kamo. MJ Fortaleza, sabi mo, inaangkin, inaagaw ni Bangag na Sara. Yun ang totoong bangag. Cervantes, Cervantes kami. Pakala nyo, hindi lang Cervera, Cervantes din. Kita nyo? Ganon sila katindi, mga kababayan. Pero grabe si Pangulong Bongbong. Ibang klase, Bakero Boye. Machamuchi, si Asidillo, nandiyan na rin. Gemaling Canillas, Mary Ann Dag, nandiyan na rin. Di ba? Evangeline Garcia, shoutout po sa inyong lahat. Nako, mga kababayan ko. Ibang klase ang Pangulo, pero si Sara Duterte, ayun, nangangarap pa rin ang bangag, mga kababayan. Nangangarap pa rin. Ano sabi ni Sara Duterte? Tingnan nyo, mga kababayan. Ako si Sara Duterte. Ang bangag na Vice Presidente. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Para magkaroon ng bangag, totoong bangag na Presidente. Ito kato. Ayan. Yan ang gusto nila maging Presidente, mga kababayan ko. Panoorin nyo. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito kato. Ito along tayo. Ito kato. Is the good Vice President aware, familiar with the public Wi-Fi program? Yan ba yung matalino? Sige nga, pakipaliwanag nga kung yan yung matalino, mga kababayan. Ganyan ba yung matalino sa inyo? Madam Chair, yes, it is under the admin. Bangag na bangag ang putang inan to.
Tangina. Bangag na bangag. Parang kakatira lang kasi mga kababayan eh. Kakatira lang niya, kaya ganyan, no? That's not. Buong putang ina, oh. Paano bangag nga kasi? Bangag. Bangag. Madam Chair, you Diba yung mga bangag tawa ng tawa, lap trip ang putang ina? Ganon ang mga bangag, Alicia Duran, yung lap trip. Oh. Wala namang nakakatawa eh. Pero tawa ng tawa. Bangag kasi. Yun yung. Tama mga kababayan? Aminin mo na ang Hilito Untalan. Dali Babes Castro, Joel Macalinaw. Aminin nyo na, hoy, kayo. Nick Candido. Sino pa ba dyan? Di ba ganyan? Heavy par. Wala namang nakakatawa. Tawa ng tawa. Ganun ang bangag. Di ba? Di ba mga kababayan? Tawa ng tawa. Wala naman nakakatawa. Paano bangag nga kasi? Bangag! Bangag na bangag! Bangag! Yan. Tech Mempin will answer the question. I do not want to answer that question. Next. Bubo! I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may ihahalin tulad ng sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last. Kita nyo? Sa mga simpleng tanong lang, hindi na makasagot. Di ba? Po about sa vaccine ka na balak sa Pilipinas. Mula ngayon, tawagin nyo to, ha? Sara Bangag. Tingnan nyo, itsura, tingnan nyo, yung inilulusot ng mga bangag na mga vlogger nila. Yung mga bangag na mga vlogger nila, nilulusot pa to, eh. Titigan nyo yung mukha niyan, mga kababayan, yung mukha, ha? Tingnan nyo yung mukha, Po about sa vaccine ka na balak sa Pilipinas. Ano na vaccine? Yung vaccine. Di ba? Vaccine? Di ba? Bangag na bangag. Baka doon sa kasi legal, ano? Kaya siguro sila laging pumupunta ng Netherlands. Kaya sila pumupunta ng Europa, maraming lugar. Maraming lugar sa Europa ang legal, ang paggamit ng droga. Kaya yan, tignan nyo, bangag na bangag ang putang ina, bangag eh, Vaccine ka. Do you know anything about... Tignan nyo yung mukha! Ayan natin. Tignan nyo yung mukha. Di ba? Walang alam. Bubo, tanga, bangag, bangag na bangag. Yan, Do you know anything about that? Wala ako. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. Wala akong alam. Sabi, wala akong alam, wala akong alam. Bagong tira ako, bagong batak ako eh. Kaya bangag na bangag pa ako, hindi pa ako makasagot. Ang ina mo, Sarah, hayop ka. Ito ho yung gustong-gusto ng mga bangag na mga vlogger eh. Tignan nyo naman yung mga itsura, no? Mga nanggigitata. Ganun ho yung mga bangag. Pinapabayaan na yung mga sarili nila. Kulang na lang mga kababayan, ano, malapit na maging taong grasa mga putang ina. Bagong batak! Bagong batak ako. Kaya di ko alam. Tagi-lagi, ano? Bagong batak eh. Kita nyo mga kababayan, paksili ka, hindi alam. Sarah, pinagyayabang ng mga, ng mga alipores mo, na na maayos daw sa Davao, tingnan mo. Ayan, tanggalin natin yung tunog.
Nakita mo yan? Oh, sa Davao, dugyot. Ayan oh, Davao, dugyot, supot. Davao Region versus Manila, NCR. Malinis ang Maynila. Oh, Sarah. Sa totoo lang, kayo lang naman ng bababoy dito eh. Oo, mga baboy kayo eh. Oo, wag nyo nang dalin sa Maynila ang kababuyan ninyong mga hayop kayo. Puro kayo mga bangag. Oh, alam nyo ba nung panahon ni Duterte at saka panahon ng mga nakarang administrasyon, pansinin nyo mga kababayan, lahat ng mga drug lord, drug pusher, mga adik, mga Bisaya. Totoo mga kababayan ko. Tama mali. Karamihan ng mga adik, pusher, mga pasaway, mga Bisaya. Kasi mga kababayan, hindi lumaking minahal ng mga magulang eh. Hindi sila minahal ng mga magulang nila. Karamihan, hindi kasama yung mga kaibigan natin. Lalayo pa ba kayo? Dito lang sa pamilya ni bangag na Duterte. Tignan nyo mga kababayan, puro bangag. Di ba? Ang mga anak ni Digong, na bangag din. Lahat sila bangag. Di ba? Yan ang isang mga kababayan eh. Yan ang isang tignan niyo mga kababayan ko ang ulit. Ayan mga kababayan. Tignan niyo ang pagkakaiba. Sa Davao City, maaraw na baha pa rin. Sa Maynila, alam niyo yan, mga taga Maynila. Tayong mga taga Maynila, wala pang isang oras, humupa na ang baha. Doon, sa ano? sorry na. Hoy, Bisaya ako! Hoy, hindi ako barag! Kaya nga, Linet, sila yun. Hindi nga kayo kasali. Ano ang ibig ko sabihin dito? Eto mga kababayan, kung mapapansin ninyo, yung bandang itaas, kita nyo mga kababayan, may araw na. Baha pa rin sa kanila. Lalo na nung kasagsagan ng baha. Ang baha sa kanila hanggang bubungan. Sa atin mga kababayan, ang baha sa atin sa Maynila, maaari, pag bumaha, hindi nga makakadaan yung mga sasakyan. Pero maghihintay ka lang ng minuto, wala na agad yan. Biglang humuhupa, Biglang humuhupa. Nasasaktan ako, Boss Mike. Mabuti na lang kahit lumaki akong walang magulang pero hindi ako bangag, matino ako. Okay. Di ba? Di ba? sabi rito ni Paso, sabi, totoo, sa Bisaya, marami ang adik at droga, lalo na sa Bohol. Grabe. Mga kababayan, yung mga taga-Bohol, na mga kababayan natin. Ikaw, Sarah, ikumpara mo naman ngayon. Sa inyo, tignan mo, ang dugyot-dugyot. Yung baha sa Maynila, madaling umupa madaling mawala, mga kababayan. Minuto lang. Alam nating lahat yan ng mga taga-Maynila. Pero sa Davao, mga kababayan, tignan nyo, ang dugyot. Para bang lumabas lahat yung mga laman ng mga Poso Negro nila. Tapos lulusong sila. Di ba? Yan yun. Sabihin nyo ganyan. Bisaya ako, pero proud ako na hindi ako bangag katulad ng mga Duterte. Kanyo. Di ba? Magiting ng Bulacan. Hello, friends. Magandang buhay from Reshi. Grabe, may pogo sa Bohol, sabing ganun. Agal string guitar. Ang nagpauso ng droga galing sa NCR na Ruyo lang ng taga-probinsya. Ito. Kababayan, yan, grabe, di ba? Yan. Matindi mga kababayan, ang Maynila nalalakaran na ng maayos ang Davao. Kita nyo naman, parang lumalakad sa laman ng Poso Negro. Di ba, Di ba, Amang Bisaya? Grabe, nakakadiri. So,
sobrang nakakadiri mga kababayan. Sobrang nakakadiri. Oh. Kaya yang Sara Duterte yung bangag, sabi dito, breaking news, Boss Mike, dineclare na ang Davao na New West Philippines. grabe naman talaga, bago ka. Eto mga kababayan ko, dahil walang maipakitang proyekto si Sara Duterteng bangag nga paano makakagawa ng proyekto yan? 'Di ba? Joker Tena, Orlando Basalio. Paano makakagawa Rolly Viñas, si Sara Duterte ng proyekto, Arlene Villamor? Bangag nga Kaya ang gagawin niya, aangkinin niya yung alin? Yung hindi niya proyekto. Ngayon, nakita ni Atty. Claire Castro. Ayun, hindi na, binutata ni Atty. Claire Castro si bangag na Sara. Ang kinin ba naman yung hindi niya pag-aari? Tanong ko sa inyo, meron bang meron bang umayon ng mga vlogger nila? May nagtanggol ba na inagaw talaga ni Pangulong Bongbong yung proyekto daw nila na inaangkin niya? Walang makaribat mga kababayan. Yung mga bangag na mga vlogger nila, tameme. Oo, tameme. Naku, putang ina, yung bangag na si Sara. Sabi nga nung isang DDS vlogger, pare, putang ina, parang si Sara ang bangag Kaya napauso ngayon na bangag si Sara kasi nga galing mismo sa mga DDS yung salitang bangag si Sara. Oy, Sara, ang bangag ka ay galing mismo sa inyo. Bakit? Putang ina, hirap na daw yung mga DDS vlogger sa pagtatanggol sa iyo bakit nahihirapan? Sabi nila, kahit malaki daw yung bayad mo, mahirap ka talagang ipagtanggol. Yung sinasabi nila na bangag-bangag, ikaw daw ang totoong bangag. Sabi nung Iris Joy Ramirez, sabi nung mga DDS na kaibigan natin, tangina, Boss Mike, si Sara Duterte yata ang bangag. Ay, yan ang eksaktong salita nila. Bangag ka raw. Di ba? Lisa Eunice, Sara bangag. Pwede ba akong humingi ng favor sa inyo? Pwede bang paki-post Sara bangag? Di ba Paki gano'n, Sara bangag. Di ba Pwede ba paki-post lang itag nyo ko. Eto na mga kababayan ko. Dahil nga walang maipakita na proyekto si Sara Duterte, putang ina. Inangkin yung proyekto ni Pangulo. Ayun. Nginod-ngod ni Yussi Claire Castro. Sino? Si Sara Duterte. Sabi. Sabi ni AJ Eugenio, anybody but Sara in 2028. Nako. Eto na. Pasok. Project namin yan ng mayor ako, diba? So, ayoko mag-comment sa kanyang pagsisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon kung bumisita siya. So, mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. 6 na taon siya naging mayor. 6 na taon din naging Pangulo ang kanyang ama. Pero hindi nila ito nasimulan. Bakit? Sige, tignan natin. Kailan ito nagsimula? Project namin yan. Nasa na. Dito na tayo. Game. Pasok, nasa na. Grabe mga kababayan yung inaangkin ni Sara. Tingnan nyo yung inaangkin ni Sara. Kailan ito nagsimula? Ay, grabe mga kababayan. Inaangkin ni Sara, nakakahiya.
Bangag kasi. Di ba? Bangag putang inan to eh. Oh. Sobra ang kabangagan netong hayop na to. Kung hindi ba naman bangag ito, si Sara Duterte, ang kinin mo ba naman yung hindi sa iyo? Di ba? Oh. Oh. Ang kinin mo ba naman yon? Ha? Scammer ang putang ina. Oh. Ano, Chucky? Ano, bangag? Ha? Bangag ang putang ina, ha? Itong si Chucky. Puta, scammer eh. Ha? Bangag. Ang ina dapat inuulit talagang bangag ito kasi ito yung totoong bangag. Ayan, oh. Ang ganda talaga mga kababayan ng proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City. Oh. Alam nyo, ang Pangulong Bongbong Marcos, kahit na hindi nyo kaalyado, wala siyang pakialam dyan. Ang kanya, magserbisyo. Magserbisyo. Oh. Grabe, oh. Ang proyekto na ito is part of the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program ng ating mahal na Pangulo. Oh, kita nyo? Oh, ang pabahay na daw yun ay parte ng pabahay, ang pambansang pabahay ng Pangulong Bongbong. Kita nyo? So hindi sa'yo yan, hindi Sara. Oo nga. Bangag ka kasi. Bangag ka, Sara. Kaya nang aangking ka na lang, putang ina ka. Ha? Bangag talaga yan, no? Ganyan nga. Sobra ang kabangagan. Hindi lang bangag. Gaga pa, sabi ni Duding. Mahirap. Huwag naman yung lahat ng pangarap mo, feeling mo, makukuha mo. Hindi. Hindi ito ang pabahay. Attorney Claire, bangag nga kasi. Bangag nga yung scammer na yan. Bangag na, scammer pa. Oh, tuloy. Na proyekto mo. Kailan nag-start? We started developing this in 2023. Oh, 2023. Oh, kita mo? 2023, nag-umpisa, putang ina ka, inaangkin mo yung proyekto ni Manong Bongbong namin. Hindi porke nasa loob ng Davao City, proyekto nyo na ng tatay mong bangag din. Putang ina nyo. Tao pa mo ha! Diba? Hindi porke nasa loob ng Davao City, proyekto na ng mga bangag na mga Duterte. Hindi! Tao pa mo ha! Diba? Tayo ng mga bangag eh. Kaya hindi na nila alam eh. Yung 51 billion, sana ginawa niyong proyekto. Pero walang makita yung mga tao. Kaya yung mga tao dyan, nagagalit sa inyo, hinahanap ang 51 billion. Paano? Bangag na bangag sa kapangyarihan ng mga putang inang yan. Bangag na bangag sa kamunduhan. Bangag na bangag sa kapangyarihan. Bangag na bangag sa kayamanan. Tao pa mo ha! Bangag sa pagnanakaw. Putangin ang mga yan, magnanakaw nga ngangani. Grabe, no? Hindi ka na mayor noon. Diba? Nag-start ng construction 2023. Anong natin? Vice-presidente ka naman. Tulong ka? Paano nga bangag nga ito? Paano? Wala ngang alam eh. Sa lahat ng proyekto na ginagawa ng gobyerno, eto na ho yung magpapatunay dahil sa kabangagan netong si Sara Duterte, sobrang kabangagan, lahat hindi niya alam. Proyekto sa Davao, walang alam. Kaya ayun, sa sobrang bangag, inangkin niya. Sa Paksilika, dahil bangag, walang alam. Pag tinanong sa Paksilika, Paksin nyo ako! Bangag! Sobrang bangag, mga kababayan neto. Tumulong ka dito? 2023 ba? Wala kang ginawa, wala kang tulong, wala kang ambag.
Anong alam mo dyan, Sarah? Nakikirat na nga yung mata mo, kakatira mo siguro. Alam nyo mga kababayan, pagka hindi pantay ang mata, yung kumikirat ng ganyan, yung isa mas malaki, yung isa mas maliit, palatandaan na adik yan, bangag, gano'n. Alam nyo na ngayon, sa mga adik dyan, alam nyo yan. Totoo. Hindi ho papantay yung matang ganyan, yung mata mas malaki yung isa, yung matang isa maliit, bangag yan! Oo! Yan ang mga palatandaan ng bangag. Pagka ho hindi pantay ang mata. Hindi, wala. Kita nyo mga kababayan ko? Walang ambag yan kahit na si Uormot. Diba? Sobrang bangag, sabi ni Elena. Grabe, no? Ang tindi nito. Hindi ko ba alam, hindi ko rin maintindihan mga kababayan. Diba? Kung bakit itong mga bangag ding mga taga-suporta nila naniniwala dito sa bangag na to. Paano? Pare-pareha silang mga bangag. Diba, no? Pare-pareha silang mga bangag. Oo. Kapag kayo, nanonood sa mga putang inang mga bangag na mga vlogger, ano? I-comment nyo doon, bangag si Sara Duterte. Si Sara Duterte ang tunay na bangag, gano'n. Sara Duterte, magpa-drug test ka, putang ina ka. Yung mga senyales, ng adik, nasa'yo na. Biruin mo, nangaangking ka, hindi mo alam na kay Pangulong Bongbong Marcos, yung proyekto sa Davao City, para ka pinagsasampal ng 10 beses, ano? Our beloved Boss Mike